Kahit na tinalo tayo ng national team ng Brazil sa semifinals at nag-fail tayo sa Paris Olympic Game, dito nga natin nakita at naramdaman ang malaking pag-asa ng Gilas na sumabay pa sa mga European teams at kaya pala talaga natin sumabay pagdating sa mga dominanting teams na nakalinya dito sa Europe countries. Tara't pag-usapan natin yan. Isa ang basketball sa main sport nating mga Pinoy, pero bakit nga ba napakahirap makuha ang tamang sangkap pagdating sa larangan ng basketball dahil hirap na hirap nga raw tayong makipagsabayan pagdating sa mga Europe teams at kahit sa United States pa. At hindi na nga raw masama ngayon dahil kahit paano unti-unti nga natin nakukuha na sumabay na pagdating sa Europe teams. What if kung makatapat pa natin ang mga dominanting team pagdating sa North and South America? Hindi na tayo lalayo sa Team USA na matagal lang naghahari sa Olympic Games. Makakaya nga raw ba talaga nating sumabay sa mga dominanting team na yan pagdating sa American countries tulad ng Team USA na matagal lang naghahari pagdating sa Olympic Games? Hindi sa pinag-overthink kita, reverse situation, paano kung tinalo natin ang Brazil sa semi at tayo nga raw ang nakapasok sa Paris Olympic Game at tayo ngayon nasa Group B kasama ang mga dominanting team tulad ng Germany, Japan at France? Kung sa Japan at Germany nga lang daw, masasabi natin may laban ang ating Gilas Pilipinas team pagdating sa mga bansa na yan na di hamak na kayang-kaya talaga natin makipagsabayan pagdating sa mga players na nakapaloob sa mga bansa na yan. Dahil di hamak na mas malakas pa nga rin daw ang mga team na nakatapat ng Gilas Pilipinas sa FIBA OQT na nangyari. Pero sa tingin mo, kung makatapat natin ng France na may Wembanyama, Rudy Gobert at Batum na naka-line up nga raw sa Team France, magagawa nga raw kaya makipagsabayan ng Gilas sa bansa ng France na isa sa pinaka-dominanting team pagdating sa Group B. And I know what you think na meron tayong Justin Brownlee at Kai Sotto na maaari ngang itapat sa mga star player na yan, pero alam ko na alam nyo rin na kahit sa ang anggulo tignan hindi kakayanin ng Gilas na makipagsabayan sa kalidad ng mga NBA players na yan. Sa kabilang banda kaya naman talaga natin sumabay nga sa mga bansa na yan, pero hindi natin kayang sabayan ang kalidad sa paglalaro ng mga international players na nakapaloob sa mga bansa na yan, at yan ang katotohanan. Kaya nga hanggang ngayon walang mga Pinoy na naglalaro at nakakapasok sa NBA. Kung sa Asian countries lang ang pag-uusapan, talagang isa tayo sa dominanting team pagdating sa Asian countries at hawak natin ang gold medal sa Asian Games, and we could say malaki ang naging benefits ng bagay na yan para sa ating mga Pinoy pride na ngayon naglalaro sa Asian League. Kaya naman sa basketball, manalo o matalo, merong good outcome ito para sa isang team, at yan ang nakuha ng Gilas mula sa napakagandang experience na ginawa nito sa FIBA OQT at makapasok pa sa semifinals, at kahit natalo tayo at nag-fail na makuha ang tickets para sa 2024 Paris Olympic Game na isa sa pinapangarap nga ng ating Gilas Pilipinas. Lalo't ilang dekada na nga rin daw hindi nakakapasok ang ating national team pagdating sa Olympic Games, at inaabang ang pagtatapat nga raw sana ni Kai Sotto at Wembanyama na naudlot pa, at talagang marami pa naman ang na-excite at talagang nanlumo dahil nga hindi nangyari ang bagay na yan na talagang inabangan ng marami, na malay naman natin sa susunod mangyari ang bagay na yan at hindi pa huli para dito kay Kai Sotto na makipagsabayan sa mga NBA players na yan. At least ngayon nakita natin ang malaking bagay na dapat pa nga raw i-improve ng Gilas Pilipinas, at nakita rin natin na kayang magawa ng Gilas Pilipinas na sumabay sa mga dominanting team pagdating sa Europe, and sigurado ako na sa susunod magagawa rin nating maging dominanting team sa 5 kontinente na yan, mapa Europe, America o Middle East pa yan.